Alright, may buntag mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Damagiri. Kami na usab ang iyong higala sa kahanginan. Ako si Andrew, kauban ako karon si Evangelist Kenneth, Evangelist Maben, ug sa kanunay kada adlaw atong makit-an diri sa kabuntagon diri sa DYSR o sa kahanginan si Dr. Faulkner Faith Mascardo aron maghatod sa atong daily devotional. May buntag once again. Mayong buntag. And of course, let's invite everybody to follow our YouTube channel. That's Music Generation Official. They get to see atong mga music videos and of course natin mga songs na doon, natin mga shorts ang gibutang dito nga pwede ninyong i-listen to and i-lead ra pud mo na sa atong Facebook pages where you could find the full length of the songs that we have posted there. Bulungarag once again ang Music Generation. That's on Facebook. Dugani mo tanan nga mga songs dito. And of course, sa tanan nga mga major nga mga streaming platforms, music streaming platforms like Apple Music, Spotify, YouTube Music, na tadirang tanan, no? Bulunga lang again. Atong handle is Music Generation Official. And for our Facebook pages, we have Cornerstone Believers Radio Program. We have CB Church Connect. And we also have Counterflow and Sips of Scripture. Very good, Pastor Andrew. You've been initiated well. Anyway, mayong buntag sa tanan. Okay, may buntag ako ngayon si Evangelist Kenneth nga mo ay mag-start sa atong adlaw uban sa pagampo. Hallelujah. Among buutan nga amahan, mapasalamaton kami nini nga kabuntagon. Karon nga kabuntagon dili guni siya mahimong kawang apan by your message, by your word nga pagadalon ni Dr. Faulkner. Dagan gyud ang mga tawo nga naminaw karon sa kahanginan ang dagang masabtan, dagang makatunan. Si bisan kinsa nga nakabaton og kalayahon karon nga mga takna nagipangbati-bati sa lawas or mga kaguol pinaagi sa imong mensahe karong kabuntagon amahan. Dagan gyud silang masabtan, makomfort sila, makabaton sila kaayuhan. Ulay bisan unsa nga mga buhat sa kaaway ang magmadaugot karon apan we allow your spirit, Father, nga mo'y magpanlihok karon ug mo'y magpasabot kanamo nini nga message. This we pray in Jesus name. Amen. 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 Okay, so this morning mga higala atong continue ang atong pag-study sa Exodus chapter 4 and we will talk about what verse 18 and 19 nga gipanghisgutan. And before that, ato sang basahon ni Evangelist Mav sa English na translation. Ayun din NLT, New Living Translation. So Moses went back home to Jethro, his father-in-law. Please, let me return to my relatives in Egypt. Moses said, I don't even know if they are still alive. Go in peace, Jethro replied. Before Moses left Midian, the Lord said to him, Return to Egypt, for all those who wanted to kill you have died. Cebuano, Pastor Andrew. Nag-ingon sa Cebuano mga higala sa MBBCEB. Unya mibalik si Moises ngadto kang Jethro nga iyang ugangan ug miingon kaniya, Kung mahimo, mubalik ako sa akong mga kabanay didto sa Ehipto aron pagsusi kung buhi pa ba sila. Ug nanamilit si Moises kang Jethro, ug si Jethro miingon kaniya, Lakaw ug pag-ayo-ayo. Miingon ang Ginoo kang Moises didto sa Midian, Balik sa Ehipto, kay nangamatay na ang tanan nga buot mo patay kanimo. Mao kato ang pulong sa Dios. Okay, so this morning mga higala atong sigutan ang 3 steps back to Egypt. Tulo ka mga lakang nga bubalik sa Ehipto. Tulo ra man di ay. So ano? Ano dili upat. Unsa may naa sa imong initial nga understanding ining ato ang title Evangelist Mav, 3 steps back to Egypt. The 3 steps back to Egypt. Well, I was wondering what these 3 steps are. Knowing in the first place, Moses went out of Egypt. Kay, of course, palat yun man siya because of
the things that he has done from the past. So this time around, it's quite exciting for us to listen to what we can learn, from these 3 steps on his going back to Egypt. Okay. Now, ang gitabo mo na siya nga after the burning bush encounter, human niya nakita ang Dios pinaagi ga theophany, manifestation sa Dios pinaagi og kalayo. Dili gid literal Pastor Andrew nga ang Dios nakita niya, but pinaging kalayo ang Dios ni appear ni Moses. And Moses ni nga time prepared to return to Egypt. And morning natay glimpse din sa verse 18 to 19. Usa ni siya ka crucial moment because Moses consults his father-in-law and receives blessing to depart, and is reminded that those who sought his life are dead. O kini nga 2 verses mubo ra man ni kaayo kay mura tong isigutan anchors us in how God's call meets real world steps, approvals, and perceived threats. So mo na siya mo hatag ka nato og paglig-on sa unsang pamaagi nga ang tawag sa Dios mutagbo sa kadang real world nga mga lakang. Dunay approvals o gaduna po'y pag unsay kabalo ang Dios nga sa imong kinabuhi na po kay mga hulga na po'y mga gikadlukan nimo. Na literally si Moses Pastor Andon hadlok ni siya patyon siya. Mayon tag nangita niya kanang kanabitang kuandra ng ordinaryo pod nga shepherd. Anang ita mo ko niya hari sa tibuok Egypt. So sama ra nga kontra niya tibuok Egypt. Tanang kapulisan, tanang sundalo sa tanan. In short, si Moses wanted siya sa tibuok Egypt. Ikaw ko ni wanted lalim ba? Okay na ka so ano wanted ka tibuok Egypt. Enjoy. Kung wanted ka tibuok purok niyo ra dala ra. So purok na magka-wanted pero wanted ka tibuok ka nasod hadlo ka na sa. So ang context pod ni mga igala nga before ta mo lantaw nini ba earlier sa mga babaw nga mga bersikulo like atong diskutan sa 2 days ago or 2 days na so far nga to ang pagdisgot nga si Moses gitawag sa Dios o gi-commission siya sa Dios ug ang Dios nagsaad niya sa iyahang provision, power and presence. Yun ang Dios ubanan ka nako, tagbuon nako ang unsay imong kinahanglan dayon tagan ka nako gahom o diya. So naghatag ang Dios og signs ba mga timailhan Pastor Andrew nga ang Dios gyud nagtawag niya katong shepherd staff nga nahimong serpent ug ang iyahang hand nga nahimong leprous dayon gikan sa pagka-leprous hand nahimo na po siyang healed. And ang Dios mismo ningon pagid siya nga kung di pa sila motuoan ng duha ka signs. Kumuro mo nag-magic ko Pastor Andrew. Imagine na imong kamot Pastor Andrew gana nimo walay san lang nga sakit inigawas nga ana nimo wala pa na siya wa pa tay sangla sulod ni gawas na ibag pod maayo na pod murag magic siya murag magic trick ba kaya ningon ang Ginoo ni Moses kung di pa sila motuon ng duha ka signs tapos yung lain pagkuha dito pagkabo dito tubig sa Nile River din ibubos yuta kaya ang yuta ang tubig may mo na siyang dugo so 3 signs man to karon kay 3 steps man taron 3 steps. So nito buwan ni kay si Moses mubalik siya sa Moses returns to Midian and reports sa iyang father-in-law kay wa man si papa ni wa po si mama ni Midian. Kaya ngayang gituan Pastor Andrew actually layo na siya sa Midian. Layo na siya kay adto man sa Sinai. Adto man sa Horeb. Layo dili na duol Pastor Andrew kay para lang gina mapakaon niya ang mga karnero ni sa iyang father-in-law nga nagkadaghan ba. So human atong iyang encounter sa Dios ning balik siya dito sa Midian, dito ang iyahang father-in-law and he prepares to depart for Egypt with God's directive driving the journey. Managklaro sa verse 19 nga Moses next move to God's prior instruction na ay pagkonektar bitaw ningon ang Ginoo kang Moses nga dito sa Midian balik sa Ehipto kay nangamatay na ang tanan nga buot mo patay kanimo. Pastor Andrew, nangamatay na ang tanan.
Ha? Nangamatay na ang tanan nga buot patay kanimo. So dili day ang patay ni Moses Pastor Andrew usa. Dagan. Oh. Nangamatay na ang tanan. Okay ra kada Evangelist Kenneth, ignoran ka nga. Ulit balik na sa inyo ako kay nangamatay na ang tanan gustong patay nimo. Swerte yung patayan. Magaingon jud ka, ay salamat kay nangamatay na sila. Praise the Lord. Dagang kontra. So, dili sa'yo na sa kung example kung wanted ka sa Pilipinas, wanted naman madakpan ka o naroon ka. Mapriso naman ka. Kanang wanted ka kay patyon ka. O sumitawag ka na Pastor Andrew. Eh? Lisura na. Gipangita ka kay patyon ka dili na Oh. patyon dakpon ka gipangita ka kay preso dili. Gipangita ka kay patyon ka. Lahias pagka wanted. Dead or alive. Mo mong ganay. Ug ningon kay balo di ang Dios Pastor Andrew nga for 40 years nagtago si Moses dito sa Midian. Kay balo ang Dios nga si Moses nagtago. Ug human na tong nagistorya ang Ginoo niya nga Moses gitawag ka na ko. Actually Moses balik na dito kay nangamatay na tong gustong patay nimo. So diha pud makita mo Evangelist Mav ang gitawag nito og God's timing. Ang atong kanang ang mission nga ipabuhat sa Dios nimo na sa timing. What if ingon ang Ginoo nga Moses balik dito Moses nya 39 years pa. Na. Kay 40 years man na siyang gatago dito sa Midian Pastor Andrew. What if 39 years? Naguna-una ang Ginoo. So di gyud safe na ano man. Kay buhi pa tong mga mupatay. Pagka 40 ningon ang Ginoo kay 40 tuig. Moses pwede na kung balik na naman katong tanan nga kusang patay nimo. Patay nangauna nagkamatay. Nangauna na sila kamatay. So makita na to nga ang Dios isugo niya nga return to Egypt for those who sought your life are dead. And ang mga key characters di ini nga verses kay si Moses, actually it's Moses Evangelist Mav. Like Jonah, he is also a reluctant nga leader. Sabot ka reluctant leader, iba naman siya? Yes. Unsa man ay description na ng tao nga reluctant? Reluctance speaks with a little bit of hesitance or marabag ka ng you're not very sure of the uncertain that the Lord is bringing you to. So marabag marag urong sulong ba or something like that or Dili siya sama sa mo ginay sa Biblia mo ang pattern sa mga alagad sa Ginoo na dyan na siya reluctance. Kay sa ako nang giingon iban mga kanito sa tong tudlod na to last week mo siguro to nga ang pangalagad sa Ginoo actually dili man na kita may mga apply sa Dios. Ang Dios man na mo wala nagpasabot nga duol siya Dios nga di na siya mutahod ni Jethro. So iya gyud gadto dito. Wala siya milakaw Evangelist Mav kung wala ningon si Jethro lakaw og pag-ayo-ayo. Amen. Correct. So this leads us to second point. Second point, Pastor Andrew, is biblically healthy approval matters. Again, biblically healthy approval matters. Ang biblikanhon nga himsog bitag healthy, himsog nga pag-approve na anak sa dakong epikto. Yes. Pag-ingon ni Jethro sa English ba nga, go in peace. Lakaw o pag-ayo-ayo. It's not mere courtesy. Dili ba tayo nga, courtesy lang? No. It is an endorsement that removes a potential obstacle. Tungod kay ikaw nga example magminyo ka nga wa kay blessing sa mga ginikanan, nagingon ako nimo condolences na lang. Kung wala kay approval si mga ginikanan nimo, bahala mo sugot kasi dili nakikugmaay mi sa akong uyab nako magminyo mi bahala kay di apingon ko nimo condolences na lang dahil. Tungod kay sa unahan walay mo laban nimo nga mga anghel sa pag conquer o sa pag-overcome sa imuhang mga obstacles tungod kay wala kay endorsement gikan sa imong labaw nimo. Kapuni sa kinabuhi ang mangayog blessing sa nas babaw nimo. Spiritual leader man nimo or imo man ang biological nga parents ug ati man ang kuya nimo ayaw yung sukol-sukol. Nganuman kay daghang mga dimalas ug kapaitan sa kinabuhi din sa kalibutan simply because
tungod kay walay blessing gikan sa ilang labaw. Mo ni siya naka kuya mo gud evangelist ba tungod kay ang Dios dili mo gud siya wa mo siya tulog-tulog wa siya nagpiyong-piyong sa panahon nga sukol-sukol kag ate o nagsukol-sukol kag kuya or labi na kasagaran sa makit-an sa Pilipinas ba ang kuan ang asawa or ang babae musukol og kanang mother-in-law or mo siya kasagaran sa Pilipinas pasulan do sa kabantay ka pasulan do Sus kinaaminan gyud. mo ni problema kay yun sila simba naman tako nag-ampo naman tako nya ngano man nga akong kinabuhi daghan man kapainitan nana siya yung mga consequences pa sa si Moses wala gid siya milakaw kung walay pag-ingon sa iyang father-in-law nga go in peace ano man kidili na siya kay courtesy lang it is an endorsement that removes potential obstacle kung mo siyang tawon mo pastor it's just a human blessing human blessing ha tuganan ka mo human blessing can affirm divine will and enable forward movement basta kanang nag-declare nimo blessing ibabaw nimo authority biological man o biological man o spiritual no ako na natudlo diri ibad man remember ka ato na natudlo diri ang moingon pud nimo na Lord po nimo imong pumanghod ningon siya nga sige ako ma-approve ninyo pag ninyo na mo wala sa epekto pa sa ano kay manghod na nimo di na epekto bisan pag ni imo ang kuya nimo mingon siya sige ako mong buntag panalangin kay lahi man tong blessing sa ginikanan so inala na siya wala ko niingon nga ang tanan nga declaration sa human blessing evangelist Mau may epekto siya basta ako na klaro ang langit ka respeto na siya hierarchy ang langit respeto na siya og structure labi na kung ikaw like ikaw naka sa eskwelahan sukulon kag maestra sukulon kag maestro kana pa lang daan noted na sa Dios maglisod ang Dios og promote nimo sa imong pagkatao nimo kung sukulon ka daan og maestro maestra ya mura yung naging bisag pag simba basuran do bisag Lunes imo pa nimong Domingo bisag Martes imo pa nimong Domingo kung sukulon kag maestro maestra maglisod gid ang Dios og elevate nimo maglisod ang Dios og exalt nimo tungod kay dunay pattern ba nga naglantaw ang Ginoo ni mga nakakuan man kani kining mga butangan ni so wala ko ningon ang Dios mo magamit kasi Ginoo in some areas sa mga pamaagi pero maglisod ang Dios o pasakan nimo sa lain nga level sa posisyon kung naa kay history sa pagka-rebelyoso utok kaya naman kaya ang magpaubos pataas ug ang nagpataas paubos ganang ka madugang nga evangelist ma'am It's quite challenging, especially during these times. A lot of people, even younger nga mga generations, are very entitled. No, tungod siguro po sa availability of a lot of information online, just because they think they are smarter already. Now, tendency is di na sila pumutahod sa mga tao nga gani magulang nila o edad. And let this be a reminder to everyone that it's really important nga magtatag ta og pagtahod when it comes to the hierarchical nga mga structures nga gibutang sa Ginoo aning kalibutan na not limited only sa kaning espirituhanon nga bahin but even around you practically there are people nga mas higher pa nimo di lang edad biologically siguro no di lang anang bahina but asa makagibutang sa Ginoo karon which hierarchy is God putting you into are you being able to submit yourselves to people nga gibutang sa Dios babaw nimo kay kana lang daan usa sa mga gitudlo ni Dr. Faulkner no nga tuyoon gyud sa Dios nga ibutang ta og kanabitang situation nga mahimutang under of certain nga somebody it's not because no gusto ang Dios nga mahimo tagahan tag slave driver it's not that but gusto sa Dios nga pasara na to ang bahin aning humility or pagkamapausanon because that's the only way that you could receive I mean one of the ways rather that you could receive God's grace sita pangayo grasya no apan natay angay tahoron dira di ginita katahod no kana palang daan it's a point that hinuktukan nato kaya utok ka nga siya ba yes ang Dios mong gud ma di na siya parehas nato sa karan nato buhon na sa tao labi nagyawa nga kung may mangayo basta kutos mahimo maka-afford hatag dayon
Ang Dios lahi siya kay ilang taon niya ang atong karakter sa unahan. If karon pa lang daan bulak-laon na kag utok, bugiroon na arugante na kay ka, nganong bubuan man ka sa Dios iyang pabor sa unahan. Kabalo man siya maka daghang hilak sa imong kabuang nimo o sa imong pag-arugante. O kabalo ang Dios nimo nga kuan di ka kanabang kanang sinultian dang mingon kag paliton ta kag kauban. Nganong matawag kag paboran ka sa Ginoo? So kanang ina nga mga tao Pastor Andrew nga nisaka sila dili na ang Dios mo nag-promote na ang yawa mo ni padatok na nila. Kay ang Dios sure jud ko sa Biblia di na siya mo exalt sa tao kung dili pa gyud prepared ang natuang character. So ang grace man gud sa Dios ang gingon sa book of Proverbs that the blessing of the Lord makes a person rich and he adds no sorrow in it. Ang grasya sa Dios makapadato, ang blessing sa Dios makapadato, makakuswag nato, pero dili na magic Pastor Andrew. Dili na nga simba karon ug padato na ka. Dili na step by step ni sa gasakan na siya tungod kay gilantawan sa Dios kung asa na tadapit nakapasar nga level sa mga pagsulay, labi na sa mga pagsulay sa atong pailob, sa atong pasensya sa pagkamapabusanon. Kay ang pagpaningkamot sa kalibutan sa tinuoray lang hago ang ginakaisanan kung manginabuhi ta, bitin ginahagua. Pero kanang giingon sa Biblia nga sa Exodus chapter 3 verse 18 to 22 nga nangadato og kalit ang mga Egyptians tungod lang kay dunay plundered by promise. Ang Dios niingon nga sige, pangwaran niyo ng nangadato sila ba? Nangadato sila kalit kay ingon ng Dios pangayo ra mo ng mga kwintas, mga alahas, mga bulawan ng mga Egyptians. Ako ra na ilang hikapon lang kasing-kasing muhatag rin na sila. Muhatag rin na, igulit nyo, panglakaw nyo, mga dato na mo. Ina na kasayo din. Eh kung ang Diyos mo laban, masin siya magyud ka. Pero kanang ate butang nga mga 10 years na kagkasuhan nun, 20 years na kagkasuhan nun, 30 years na kagkasuhan nun, kalisod na kung kasi mong kinabuhi mo, there's something wrong sa imuhang humility, sa imuhang character. Kaya I am sure nga ang Diyos na nagtawag ka na to sa pag-alagad kaniya, mupauswag na to. Hindi na kinahanglan ng sige kong patihalay sa panginabuhi aron taga makakaon na katulog sa kadlaw. Di ta pasagdan sa Ginoo pa sa Andro. Amen. Pasagdan ba sa Ginoo pa sa Andro? Wala gyud prime. So muna siya nga ayo kami no si ang mga blessing sa mga na sa babaw nimo. Mo man ang papa, ang mama nimo, mo man ang boss sa company, bisag di ka ganas batasan niya agwanta ka. Ayaw suko-sukol, ay suko-sukol sa imuhang supervisor, sa imong manager, ay suko-sukol sa inyong boss, sa inyong company. Ayaw gyud sukol-sukol, tuo lang nako. Kay kanang tanan bisa pag salbahis pa ng imong amo nimo diha kanang tanan naka-record sa Biblia. Niingon ang Biblia nga mga salbahis ang mga aggalon sa mga Israelita. Kabalo ang Dios sila kasakit kakita ang Dios mga pag-antos sa mga Israelita. Pero unsa may gibuhat sa Dios? Ha? Ipaabot mo niya 430 years. Nga naman, kay dako sila na nasod, kinahanglan yun maka-learn sila ana nga before sila mahimong sikat nga nasod which is Israel kana karon. Ha? Sikat nga nasod. Gitudloan sa Ginoo nga look at your past. Lantawa ang molding nga years ninyo, giumol mo sa inyong batasan ninyo. So, dili nang mingon, Ginoo, pakita yung kinabuhi na kulod. Gano'n man yung akong amo, ginupatya na din sa Lord. Wala eh. Mingon na Ginoo nga, Moses, time na. Kuhaan na sila. Sakto na. Timing naman. So, ang pamutan na magod, gano'n, ipaabot pag 430 years. Tungod kay, kinamoto ang mga tuig, nga kinahanglan sa usa ka nasod, aron gyud mapitol ang ilahang mga karakter. So, if ikaw karon kulit ka tuig kasuhan, sige ka pag antos, nangamor gyapon ka, dili problema ni mo imong amo, ikaw ang problema. Gano'n man kang gingkap kini amuhan ni gintang ko gamay anib ako mining kanang mga libak ni mo bitaw nga wala wa kita imong amo pero ang Dios kita sa langit agalan-glanog na siya. Ganun may tag sa butod ang imong libak ni sa kalibutan. Libak ra po sa langit. Ang libak mo na diri kay mura nagka trompa sa langit. Dagan kay makadugog ana. Bisag yung mo na. Ako sa tingin mo ato ni sa langit ay man pasuran ganog mo guna. Mo na funny. Mo nang ulaw kayo nga mag-ampo ta sa Dios og promotion, mag-ampo ta sa Lord ipasaka Ginoo pauswagan sa imong Ginoo. Di pa maandam imong kasing-kasing. Dili pa andam ang imong kasing-kasing. Di gani ka mananghid sa imong kuan.
kuya, di gani ka mananggid sa imuhang cell group leader, di gani ka mananggid sa imuhang church elder or sa imuhang presbyter, sa imuhang pastor, di gani ka mananggid sa imong mama. Nya karon yun kang Ginoo promote ko. Oy. Ako gibuang nimo. Muyon ka na ako gingon ko Sandro. Amen. Ngano man eh. Before mo proceed sa point number 3. Ay kaysa kung ano, uyon ko sa gingon ni Dr. Faulkner no nga kinahanglan magita nga mo kuan jud ta og kuan ay blessings ba sama sa gibuhat ni Jethro gani. Even though sa ato ang mga kuan sa kinabuhi natay kaugalingon nga mga desisyon siguro nga himuon, but then again dili nato malimtan ba nga naaday pud tay mga tawo nga na kuan ba kanang nasa taas gani nato. Bisan pag unsa ang ilang karakter, unsa ang ilang batasan, giunsa kanila pag kuan mold, giunsa kanila pag mold. Kinahanglan ra gyapon nga baton ra gyapon tag respeto kay in sa unahan ana mga higala no. Ikaw ra gyapon ang makaani sa promotion, sa blessings. Ikaw ra gyapon ang makadawat ana. Amen. Sakto kayo ba sa dali kadugang mo ba? Wag bilang ko ato. Ikaw ba just kinet nakakadugang? Ang gamera Dr. Faulkner kanang in connection na pud sa atong gisugutan ganina nga gani sa mga atong mga nagyan in the past, it could be mga hardship ba nga gibuild bitaw di ay atong karakter ana may makapahambol na kay para if kita na pud may nasa taas dili ta mahimong mga tao bitaw nga kita may mo-oppress na inoon sa mga tao nga nagkalisod. So Amen. muga po mo kanang mohambol ko gyapon siya nato Dr. Faulkner. Salamat sige. Now let's proceed to point number 3. Unsa to point number 1 naman? Point 1 is God's call presses forward through practical steps. Then number 2, biblically healthy approval matters. Okay. So, ako ang dudugang nga pag-apply sa itong kinabuhi is seek blessing from the people nga labaw nimo. Bisag mo-resign kas company, ay ingon adto na ko boss luton og purol, boss luton og kuan. Ina nga sir, salamat kayo sa kuang years of experiences in the pita, and I think I have to go and release ang blessing na amay ka nako. Umingon siya nga okay na ako na dito. Enough na to sir. Ay pag-expectar nga, okay, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo, dawatan, panalangin, isip nga, tag-iyan ito niya. Ay lang, importante nga, pag-iwan siya nga, okay na, go. Ayo. Sige na ba? Dili kay, makawa ka, panyahaning patay sa nako. Pitinsaan nga sa nako. Ayo na kay, sa akong giingon kanina, makadungog lagi ang Diyos, makita sa imong kasing-kasing, noon sa imong plano diha. So, be open to the affirming role others play in your calling. Be open to the affirming role others play in your calling. Musugot kang sa dili, ang imuhang tawag sa kinabuhi, involved ng mga tao. Gayo pag ingo na kay pili ka sa Ginoo nga wala kay tahod sa imong ate, kuya, mama, auntie, tito, ug bisan pa mas imong kapitan sa imong barangay. Di gina mawala ha. Practical na siya na steps sa evangelism. Siya to'y practical na steps yun, ma'am. Well, Tingin mo ganito na sequence. assess, So then you seek counsel, and then you take the first obedient step. Kung sa may first obedient step sa Moses diha, kadtong Katong pag nangayo siya Pangayo o niya. approval na makalakaw siya gikan ka sa pag-uyo ni Jethro. Okay, so number 3, katapusan. We still have 20 minutes. Number 3, God removes the threats that hinder faith and action. Oh, God removes the threats that hinder faith and action. Kung ikaw karon na kay mga pag-anto sa kinabuhi or na ay makapanghulga nimo, makapahadlok nimo, makapapurog sa imong tuhod, suwang o makapa tayog sa imong kaunuran kung makadungog ka sa mga hulga, na kay good news nimo. Bad news ata. Bad news sa tadaan. Ang bad news mao ni wala pasabot ni ampo ka karon kung matubagod ang dayon. Mao bad news. Ang good news mao ni sa right time, sa timing sa Dios, tagpano na niya.
Pastor Andrew. Ha? Muya ka sa gingon. Ha? Si Moses, ay kung ina nga sa 40 ka tuig niyang tago-tago, wa gid siya nangandoy nga ang iyang ngalan ma-erase sa sa wanted list. Anong anday dito, primate. Yang anong dugay makikita sa Diyos. So, wala bad Diyos. Wala na pasabot nga nangandoy ka karon ug pangtan. Unsa ang unsay good news? So, ang good news is sa timing sa Dios, sa right time sa Dios, iyan ang pangtan. Balanse siya kung ano na Evangelist Kenneth, ikaw kung na-expound na. Sa ko na sabtan na Faulkner, especially with our players, in connection na po dyan sa itong giswitan kanina nga dili magod may mga tao nga ma-disappoint sila every time na mag-ampo sila kaya ang ilang expectation most of the time na kani kay nag-ampo ko automatic pagkaugma sana. So if dili siya maabot pagkaugma gani ang expectation sa uban pagka next week, pagka next month, pagka next year apan if we talk about the Bible or mga event in the Bible, most of the prayers sa mga tao nga nag-ampo in the Old Testament gani ang tubag sa ilahon nga mga pag-ampo wala siya naabot after a week, after a month, after a year kundi itok them kanang same sa ka Moses nga upat pa ka dekada ang nilabay kay tungod ang reason nga na kay it was the best timing gyud nga si Moses mo balik na siya sa Egypt kay ang tanan nga mga threat niya Dr. Faulkner wala na tanan. Ang tanan gustong patay niya. Wala na. So naunahan siya. You know, so it was the perfect timing Dr. Faulkner. Okay, salamat. So pag-ingon sa verse 19, ang mingon ng Ginoo kang Moises dito sa Midian, balik sa Egypto kay nangamatay na ang tanan nga mabuot mo patay kanimo. Nangamatay na ang tanan nga buot mo patay kanimo. Pagsultihan na sa Ginoo ngadto kang Moises, the verse notes that the men who sought your life are dead. This removes a legitimate fear. Gitangtang diya ang legitimate nga fear. So legit itong hadlok ni Moises dito yung nga kanang dili ako Lord kay kuan man Lord kanang kulang mo pamiliti o. Ang tinud aday si Moses na pala sa suguon ko sa Ginoo niya. Parang ko record dito. Sa awan ako na. Luka po na niya. O tungod kay ang Dios mo ay nagsugo niini, ang Dios mo obligado mo tangtang sa makababag sa iyang mission, sa iyang pagtuo, sa iyang aksyon. Ha? So ikaw karon na namati na ko, unsa may babag sa Ginoo? Unsa may babag nimo diha nga kabalo ka nga ang Dios sugo nimo. Ikaw bala ka na. Nakoy good news nimo. Ayaw lang tangtanga, ang Ginoo ray mo tangtang. In this case, Evangelist Mark, kisa nitang tangan ni. Ang Ginoo. Ang Ginoo man, huwag pa yung Moses ngitay sa akin. Ako sa itong, ano to? Ako sa tungunan sila. Magpawala, Ginoo, tagay kong kuan bi, tagay kong dibumba bi, o di ba ka, kuan, gilamit sa sniper bi, kay ron nga, tagsaw ko sulong ilang mga balay. Wala pa sunando sa? Wala. Ang Diyos mo oy nangitag, pamaagi. So, God's sovereignty clears paths in His timing, addressing real dangers or obstacles. Kung sa may makababag sa mong ministry, sa mong mission, o sa pagbuhat sa Diyos mo, muna ang gingon, ang good news mao ni. Dili ka kinala maghagog tangtangan. Ang Diyos ra mo oy tangtang. Nakikadugang pa sa before ta mo hatag sa ato ang application. Indota no nga kana dahil ang Dios dahil may musugo nimo sa usa ka buluhaton no samot na og iyaha nga buluhaton. So, dili makaingon ka ba nga kung magtinawhanon ka siguro kayon ka nga hago kayo pero kung ang Dios dahil may musugo nimo sa iyahang buluhaton siya pud mismo ang mutangtang sa mga pwede nga mubabag sa iyahang gisugo diha nimo kay mubalda man pud ang iyahang buluhaton. Kuan provided na daan ba? Ang imuhan na lang is pagtuon na lang para Amen. kuan mo forward ka. Amen. Oh, hallelujah. Salamat sa Ginoo. Okay, ato ang ihatag ang application niini nga mensahe. Una sa tanan, di ba, ang kahadlo ko sa mo block mo sa obedience. Kinsa ko ni ganan mo tuman ko kabalo kag dakmonon ka. May magdakmonon pat yun yun. Yung Ginoo adto sa Egypt, oy, bahala ka Lord. Di ko. So, ang kahadlo
mubabagi na siya sa pagtuman nimo sa unsa buhat sa Dios. Apan salig lang that God can and does remove or mitigate threats in His perfect timing. Balik-balikon siya sa nako na perfect timing. I-explain naman Evangelist Kenneth ganina. Pero ako lang emphasize good ba? Nga ayaw lang dyan pagdadali. Hulata lang yun ang timing sa Diyos. So, sugod karon Domingo maron, do not manufacture doubt. Ayaw pag-produce, ayaw paggamag doubt diha. Ang maing buhaton nimo, kung kapuntagon, sugod yung adlaw, rest in God's plan. And the reality that He can deal with barriers, whether through providence, counsel, or circumstances. Ayaw pag-imbinto, ayaw paggamagama diyag kabalaka. Ay kalang kabalaka, sayon pa ng tangtangon sa Dios. Pahulay, relax diha sa plano sa Ginoo nga mantanan kaya niyang sulbaron sa iyang insaktong panahon. Kaya niyang i-deal ang mga babag sa imong kinabuhi para lang matuman nimo ang iyang ipabuhat. Pinagi mo ng mga providence, pinagi mo ng mga panambagon o mga sirkumstansya, basta kay salig sa Dios kay walay dili mahimo diya nga makamutan para lang matuman nimo ang iyang purpose. So katapuson na itong aming mensahe kabuntagon ni Evangelist Ma'am. Yes. Hini nga itong gibasa karon sa Exodus chapter 4 verse 18 to 19 teaches a compact lesson on faithful stepping. Tudloan ta karon kung saan ka faithful ngitaw nga pagtikang. Nga una, we have to move forward in practical obedience to God's call. Kung mutuman mo kita, mulakang ta, na ginay practical obedience. Yes. Di nang rekano na itong supak-supak niya, daghan kayo ta nga daghan kitang mga pang-awayon nga mga tao kay para lang ang gino na to musupak ta sa Ginoo or abi kay sugo ta sa Ginoo automatic na singhagan na to itong mga magulang kapitad na to. Niyo ako yung dugang gamay ba do mapanapos na ta. Bisag 1 year lang ang gap ni mo sa anang tawhan. Learn to respect anang tao. Nang bahala gwa kay respeto niya sa iyang kuan si Nina sa sapatos mo yung gwapo mo ang sapatos sa anak. Gwapo mo ang sa Nina anak pero pagkabalugay nimo ang iyang edad magulang pa nimo. Respetuan niya. Kung man ay pinakadakong problema sa itong generation ba siya ang mga batanon wala na yung mga respetos mga gulang. Imagine ka itong estudyante elementary school ba ito? Or high school? Nagkulati sumbag niya ang iyang maestra tungkol ka may grado pagkagaling ara sa itong generation. Super. So, move forward in practical obedience. Second, value godly blessing and blessing seeking as part of moving into new assignments. Ayaw jud himog mga lakang, ayaw balik kumpanya nga wala kag i-bless o i-release ang blessing sa imong supervisor, manager o kinsa may na sa trabaho diha. Ina nga, ma'am, mo resign ako. Bless ko ma'am. So, dili mo ko pastora, ina lang mo may God bless you, asi may God bless you. Ina lang ma'am. Ma, magminyo na ko ma. Kung di ka sa musubot, hangyo ang tao. Magminyo na ko ma. Hangyo, ang ayaw din si tago-tago kay na. O na kay kuya, ay yung suko-sukol kay but na lang. Hindi mo describe na ako ang mukhang misery sa unahan. Kung katapusan, trust that God can remove threats or obstacles that stand in the way of mission. Salig sa Dios na siya makatangtang sa tanan nga makapahulga, makapahadlok sa imuhang mga lakang sa unahan. Tanang klaseng babag nga nakapalisan kanimo sa insaktong panahon, tangtango na sa Dios para lang matuman nimo ang iyang mission. So karon kabuntagon mga higala, labi na rin adlaw, ang mga magtutuo sa Dios facing a fresh call can mirror Moses. Sama lang ka makaingon ka nga, makapalamin mo kumasa ni seek counsel, receive blessing, whether God provides it, pinagi sa iyong biological nga mga parents or sa mga spiritual nga mga leaders, and press forward with confidence that God has prepared the way. And sometimes by removing those who would oppose you.
kung dili man material ang kinalang tantangon sa Dios or di man mga financial nga mga kalisdanan kay wa pa nang problema financial o ang babag nimo tao pati ang tao tantangon sa Dios imong kinabuhi ay labag ampog ang Ginoo patyan na siya pagulat lang kay si Moses sumugit to sa nag-ampog nga patyon ingon nang Ginoo ni pabalo lang Ginoo ni Moses nade ko sulti nimo patay na dito gustong patay nimo so kabantay ka ba so ando wala ningon ang Ginoo wala ningon si Moses si Ginoo nga Lord nang basig wala ka kabalo Ginoo ba kanang nara ko sulti nimo imo mo jud gisugod sa Egypt paling so patay itong mga paling so patay itong mga gustong patay na gabi wala gising ni voice out na bisan gamay iya rin lang silent pa sa ando ang Ginoo rin ni nangulit ni Moses ba Moses nadi ko sulti nimo ayo ka balaka to man gusto mo patay nimo bay naguna na sila wala na sila patay na sila sige ka na maghatag na nimo na siya og kalipay o kasiguraduhan nga dili di buta o bungol ang Dios sa imong magkasakit o sa imong magkahimtang real world na situation nimo kita ang Dios ana. May this morning starting ng adlaw you walk in peace aligned with God's directive and supported by faithful community as we pursue His purposes. Pag kinabuhi o baglakaw diha sa kalinaw nga diin ang Dios gyud mo oy nagsugo nimo nga nakatakdo jud ka na align ka sa iyang direktiba dili tungod kay namati ka sa imuhang emotion kundi ang Dios gid mismo may sugot nimo klaro nga ang Dios ka sugot nimo dili ang imong pagbati dili nang imong kaguol sa suko o kalagot o unsa man diha kanang ang Dios may kasugot nimo dili katulo siguraduha nga nalibutan kag mga faithful nga community nga nagatuman gid sa kabuton sa Dios. Salamat mga higala sa iyong pagkikauban ni ining adlang Domingo. Kung pagdasig niyong tanan, simba mo, manimba ta tungod kay ang atong Dios. Amen simbahon. Amen. Tulo ni Santo Sabado. Ato mo na ang mga adlaw. Sige man tagdag ang tugibuat. Domingo, adlaw na sa Ginoo. Salamat and may God bless you more.